rebuke us, correct us, teach us, O God, so that we may be able, Lord, to approve work, curse of you, O God, in your sight, O God. Lord, basagin mo kami, itama mo, Panginoon, ang aming buhay, ayusin mo ang aming mga puso upang bilang mga lingkod mo, Panginoon, nandoon, O Diyos, na ikaw ay patuloy na mapaparangalan at maitataas sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat po na anak ng Diyos ay magsabi na Amen and Amen. Ang Amen. pamagat po ng ating pag-aaralan sa gabing ito ay the pitfalls of a leader, o pwede rin po nating sabihin the pitfalls of a believer. Okay? Although ang focus po natin is to a leader, but I believe everything pag-uusapan po natin will also be applicable for us as a believers in Christ. Okay po? Now we have 4 objectives to learn. Okay? Una po is, ang unang layunin po ng ating pag-aaral is to know that there are few honors as great as being a leader in the church of our Savior Jesus Christ. But however, there are certain pitfalls, no, that may blemish our integrity, thus render us ineffective, and thus destroy the ministries we have been called to. No, kaya dapat bilang mga leader ng Diyos, bilang mga mananampalataya, tayo po ay talagang kailangan maging maingat sa ating pamumuhay. Pangalawang layunin po is to teach our disciples, no? Turuan po tayo to value of serving, no? Yung kahalagahan ng paglilingkod bilang mga lingkod niya, na kung saan mayroong kababaan ng loob. To teach our disciple the value of serving as leaders with humble hearts. No, take note of that, no? As leaders, kailangan po, no, pahalagahan natin o matutunan natin pahalagahan yung paglilingkod. At sa ating paglilingkod, dapat po mayroon tayong kababaan ng loob o humility na tinatawag. At pangatlo po is to encourage. Encourage po tayong lahat that the key to effective leadership, okay, key, ito pong susi. Susi para sa epektibong pamumuno. Ito po yung una is to commune regularly with our God. Kaya napakahalaga po ng prayer, mga kapatid, no? I pray na tayo ay talaga naman naglalaan ng oras. Dito, mahalaga po ito, itong tinatawag na corporate prayer. No? This is one way of our communing regularly with our God. Kaya napakaganda po na meron po tayo na ito umaga at gabi. Kaya naman na-encourage every one of you po na paglaanan po natin ito ng panahon, yung corporate prayer. And at the same time, ano, yung ating tinatawag na personal prayer. I believe na napakahalaga po na bilang mananampalataya ay inuugali natin na tayo'y manalangin pagkagising pa lang sa umaga, manalangin tayo o sa gitna man ng araw, sa anumang ginagawa natin, if there is a chance for us to pray, you know, mag-pray po tayo. At again, bago tayo matulog, okay, mag-pray tayo. Because alam niyo po, no, by being regularly na nagko-commune sa Panginoon, dito po natin lalong makikilala ang ating Panginoon at malalaman natin ang desire niya sa ating mga buhay. At ganun din, He will help us, no? As we becoming closer to God, ganun din, no? He will give us the power, no, kung saan He will allow us to discern His will for our lives. At pang-apat na objective po is to remind us. Napaalalahanan po tayo bilang mga leader na tayo po ay subjected sa tinatawag na desires of the flesh. Alam niyo po, bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga mananampalataya, tayo po ay nandito sa lupa, no? At kaya naman tayo pa ay talagang yung sinful nature nasa atin po 'yon. Kaya nga 'di ba ang sabi po ng Bible, yung ating war daw po na ating ginagalawan, no? Makikita natin yung desire ng flesh, no, yung struggle na tinatawag, no. Ano po 'yan, spiritual kung saan naglalaban po 'yan. Kaya mahalaga mga kapatid na bantayan po natin yung ating tinatawag na desires ng mga flesh kasi yan po ang nagtutulak sa atin na tayo ay magkasala at tumalikod sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, no, ang antidote dito is we should remain. We should remain in the Lord all the time. Manatili po tayo sa Panginoon. We need to discern these things in our life and always seek the Lord's protections to be upon us. Amen? Now, if you have your Bible with you, nais ko pong buksan niyo po ito sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27.
First Corinthians chapter 9, verse 24 to 27. Basahin ko po. Si Apostle Paul po yung nagsulat. Do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. And verse 25, everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Verse 26, therefore I do not run like a man running aimlessly. I do not fight like a man beating the air. Verse 27, no, I beat my body and make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. And again also, buksan din po natin sa 1 Timothy chapter 4, verse 16. Ito naman po ang sabi sa 1 Timothy chapter 4, verse 16, watch your light and doctrine closely. No? Bantayan daw po natin yung ating buhay at ating mga doktrina na itinuturo. Persevere in them because if you do, you will save both yourself and your hearers. Sa mga talatang binasa po natin, there is no doubt that being one of the leaders in the Church of the Lord Jesus Christ is a privilege and honor, no? Especially when you know that it was the Lord who made a way for you to serve in this position. Will you agree with that? That it is a great privilege and honor, no, sa atin po, especially when we know daw po that it was the Lord. It is really the Lord, no, mga kapatid. Ang tumawag po sa atin, ang gumawa ng kapamaraanan para ilagay po tayo doon sa posisyon na meron po tayo na ginagalawan sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon. And however, mga kapatid, tandaan po natin, with this great privilege that we have, okay, there's also comes great responsibility. Naalala ko po yung sabi ni Spider-Man, no? With great power comes great responsibility. Pero dito po, sa paglilingkod, with great privilege comes great responsibility. Meron po tayong pribilehiyong makapaglingkod, pero wag din po nating kaligtaan na sa pribilehiyong binigay ng Diyos, may napakalaking responsibilidad na inatang sa atin ng ating Panginoon. Kaya mahalaga bilang lingkod niya, bilang leader, no? Pangalagaan natin yung oportunidad na ibinigay sa atin. Ano po ba yung oportunidad na ibinigay sa atin bilang leader? The opportunity, alam niyo po, being a leader, God has given us the opportunity to influence the life of others or the life of our followers. Alam niyo po, ang bawat leader may mga sumusunod po sa atin. Kaya nga leader, you lead. No? Of course, if there's a leader, there's a follower. May mga sumusunod. Kaya mahalaga na bilang leader niya, bilang lingkod ng Diyos, no? Nandoon na nakikita natin na ang buhay natin ay talaga namang merong magandang impluensya na ibinibigay doon sa ating mga tagasunod. Now, the main concern ngayon po na gusto ko rin po sabihin is, are we using our influence to lead our followers down the path where God abundantly blessed them? Yun kaya yung ating ini-influence sa kanila? Yun kaya yung ating concern? Are we using our influence? Yun po yung tanong ko. Are we using our influence to lead our followers down the path where God can abundantly bless them? No, kaya maganda, pinapakita po natin, no? Pag tayo po ay nagli-lead ng tao, nililid po natin sila, no? Doon sa kung saan sa pamumuhay na maayos, pamumuhay na maganda, pamumuhay na pinagpala, pamumuhay na gusto ng Diyos na ating maging buhay. Amen po ba? But in reality, okay, time and again, makita po natin that we see leaders, no? Marami pong mga lingkod niya, maraming mga leaders in church that when they start their ministry, it's actually everything is all right. Lahat po maayos. No, maganda ang pasimula, maganda naging ayos. Then again, makita din natin, talaga namang doon sa kanilang paglilingkod, they give everything. No? Ibinigay nila ang kanilang buong buhay sa paglilingkod. They are very dedicated, they pour their lives on that. And not only that, they are actually really trying their very best to make a difference in the lives of others. At nakikita po natin yan. Siguro lang, alam ko naman po lahat po tayo nakakita na ng ganitong klase ng leader. But however, somewhere down the line, makita po natin, out of carelessness, yan po yung minsan po nagiging dahilan, out of carelessness ng isang leader, they fell into a pitfall or trap, patibong na tinatawag,
that some way somehow cause a leader to fail morally, no? And of course, if you fail morally, that will cause a public disgrace. Marami po ngayon, no? Tinignan po natin, ako po, I have seen many pastors really na they started very well, they're successful, their ministry is very successful. But just out of that carelessness, dahil lang sa hindi sila naging mapagmatsyag, hindi sila naging maingat, no? They fell into people trap. Minsan may iba nahulog sa babae, nahulog kung saan man. And nakakalungkot, no? Because they failed morally, of course, it becomes a public disgrace. And what happened is, makita po natin that the leaders fell. At ang nakakalungkot lang, buti sana kung yung leaders lang po ang bumagsak. Ang masakla po, damay po, pati ang kanyang ministeryo. Will you agree with me? I believe most of us are familiar doon po sa istorya ni Haring David, no? Wala pong makakalimot sa buhay ni Haring David. If you will remember, King David he started as a humble shepherd. Then the Lord raised him up to become one of the greatest king in Israel history. Makikita po natin yan. Then, makita po natin at the height of his power and career, makita po natin, he allowed his love for God to go astray. No? Bakit po? Because David chose to pursue what? His lustful desire for a beautiful married woman named Bathsheba. No? Isang araw, di ba, nag-relax siya doon sa tore ng kanyang kaharian at may nakita siyang di ka nais-nais, isang napakagandang babae na talaga namang kumpletos recados at siya ay nahumaling nung nakita niya. Then to cut the long story short, siya ay nagnasa hanggang sa ito'y tinabihan niya. At ganun nga po ito'y nag-cause ng tinatawag na napakatinding kasalanan na immorality that caught up with him, that causing him or causing David to suffer, no? To suffer both public humiliation, not only public humiliation, but severe complication within the nation of Israel and his very own family. Amen po ba? No, nakakalungkot, no? But that's the reality. Now, as we continue, no, to study this subject, no, na pinag-aaralan po natin, na alam niyo po mga kapatid, napakalaga for us to take time, no, to identify yung some pitfalls that leaders must carefully watch and avoid. Mahalaga na ma-identify natin yung mga pitfalls ng mga leader na kung saan kailangan bantayan at iwasan, no? Sapagkat alam naman natin, pag hindi na bantayan at hindi na iwasan, disaster po ang aabutin. Alam niyo po, hindi po ako naniniwala na ang mga leader ay nagplan para mag-fail. Hindi po sila nagplan para mag-fail lang, no? I don't think that there is a leader who plans to fail, no? But however, often because of lack of warning, walang nagbabala, walang nagbigay ng warning, many of them are being destroyed. Kaya nga makita natin doon sa text na binasa po natin, no? Makita natin dito na si Apostle Paul is very conscious, no? Very conscious siya to do everything he could, okay, so that he would not end up being disqualified later in his ministry. No, yun po yung pag binasa po natin yung text na yan. Then dito pinakita sa 1 Corinthians chapter 9, no? He also made sure, no, na i-warn niya si Timothy doon sa 1 Timothy 4:16. Ito yung warning niya kay Timothy. Sabi, watch your life and doctrine closely. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearer. In this, makita natin, Paul is urging Timothy, no, to guard his life in order to avoid hurting himself and the people he is ministering to. Bakit po kaya? Alam niyo po ang realidad, mga kapatid, pag ikaw ay isang leader at ikaw ay bumagsak, no? Ang nakakalungkot po, hindi lang talaga ikaw ang bumagsak. Dahil sa katotohanan lang, sa iyong pagbagsak bilang leader, marami ang mga taong nasaktan. At dahil sila'y nasaktan, sila'y natuluyan ding bumagsak. Kaya yun po yung consequences, no? Na ang pag-isang leader ay bumagsak doon sa tinatawag na kanyang kahinaan, morally
ah, failure niya, hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos, paggawa ng mga bagay na against sa kalooban ng Diyos. Ganyan po ang nangyayari. Hindi lang ikaw ang babagsak, kung hindi maraming tao rin na nakapaligid sa iyo, ng mga sumusunod sa iyo, ang nakakakita sa iyo, ang masasaktan at later on sila'y matitisod, may stumble, ganun din, sila'y babagsak din, mapapalayo sa ating Panginoon. But this alone is enough reason for us to grow familiar with these pitfalls in order to avoid them. Meron pong tatlong bagay na pitfalls, na trap, na dapat po nating bantayan sa atin bilang mga leader at bilang mga mananampalataya. Ang una pong trap o pitfalls ng isang leader na bumabagsak, yung tinatawag po na pride. Hindi po fried chicken, no? Pag sinabi pong pride sa Tagalog is kayabangan, no? Kaya ang sabi ng Proverbs chapter 16 verse 18, okay, basahin ko po sa inyo, Proverbs 16 verse 18, ang kayabangan, ayan, hindi yan ang pride. Ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan. Tandaan niyo po mga kapatid, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang pagmamataas, no? Pagmamataas, pagiging superior ay iba bagsak. Sa English, pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. Here, makita po natin, no? Going back on dun sa binasa po natin, just going back first to 1 Corinthians chapter 9, verse 24 and 25. Makita po natin dito, si Pablo po ay may tinutukoy, no? At as examining this verse, makita po natin that Paul is likely comparing himself as an athlete, no? As an athlete that who constantly train, no? Talaga siya nagte-train until he received the prize at the end of the race, no? Bilang mananakbo, no? Bilang mananakbo, pag ikaw ay sasali sa isang paligsahan ng takbuhan, of course, lahat kayong atleta na mananakbo, ang desire nyo is to get the prize at the end of the race, no? Kaya nga, kita nyo, yung mga athlete, they train really hard. Rain or shine, bumabagyo man or ano man, they train really hard. And not only they trained really hard, but they did not even stopping, no? In training. Meaning to say, they are not even feeling complacent na pag sinabi nila, okay na siguro tong practice ko. Okay na to, kaya ko na to. But no, they are not contented by that. They keep going and going, no? Hindi sila tumitigil hanggat hindi nila makita sa sarili na that they have the confidence that they can run the race. Meaning to say, makita natin that they are not being or feeling complacent just because that they are almost done with the race. Hindi po, no? But makita po natin that there was no sense of them being where they should be or having peak in their ministry. Kaya nga lagi silang isip nila, we are still in training, we still need to do our best to develop ourselves. No, maging ganun po tayo, no? Hindi po tayo tumitigil. Kaya nga po mahalaga itong mga D-training, discipleship training natin. No, wag po nating ito baliwalain, no? Kaya mga kapatid, pag meron po tayong panawagan sa church na kung saan discipleship training, anumang klase ng training, ano, bigyan po natin ito ng pansin. Wag po nating baliwalain pa kasi pag binabaliwala lang po natin yung mga training natin, mga pag-aaral natin niya, parang sinasabi natin, hindi, ready na kami man sa takbuhin, alam na namin lahat. Pero no, Paul is saying to us, do not stop. Do not feel complacent. Dahil just alam mo lang na magtatagumpay ka sa paligsahan, ano, hindi po, mga kapatid. There should be always continuous training sa atin. There should be always continue na dapat nandoon po tayo na nagtetrain so that we can develop more, mga kapatid. Kaya we should be always in training. Kaya wag po nating palagpasin, mga kapatid, ang mga ganitong mga pagkakataon sa training man, sa church man, sa labas man ng church, may mga seminar, may mga conferences, kung saan man. Kung meron tayong pagkakataon, let's do it, mag-attend po tayo because God wants us na patuloy tayong maging train at ma-develop yung ating tinatawag na spirituality. Now, alam niyo po, there's one area where there is actually certainly a manifestation of pride among leaders. Alam niyo po kung ano po yung nagpapakita na kung saan ay yung leader ay nagiging mayabang na? Alam niyo po kung ano? Ito po, when they no longer show themselves to be teachable. When they no longer show themselves to be teachable. Kaya bantayan po natin mga kapatid ang ating mga puso.
Kung tayo po ay hindi na marunong makinig sa tinuturo po sa atin ng sino mang leader sa atin o kahit hindi pa leader, kung merong itinuturo sa atin, kahit leader tayo, meron tayong halimbawa na o kahit pastor tayo or merong nagsabi sa atin ng ganito na tinuturuan tayo, maging teachable pa rin po tayo. Dahil pag yan po ang nawala sa atin, ang ibig sabihin lang yan, manifestation lang yan, na tayo ay nagiging hangal na. At alam nyo, ito po yung nangyayari, no? This happens when we begin to assume that we already know everything that we need to know about our responsibilities. Pero sa katotohanan, mga kapatid, kaya hindi na teachable o kaya minsan ang mga leader hindi nagiging teachable because ano po, they no longer seek further training and reject mentoring. They no longer seek further training and reject mentoring. Pag tinignan po natin ang buhay, in-explore po natin ang buhay ni Pablo, alam niyo po, he rejected those mindset. Makita po natin, Paul, hindi niya po nire-reject yung further training at hindi niya nire-reject din yung pagtuturo sa kanya. Yun po ang gusto niya lagi kung hindi siya matrain. Kaya nga sabi niya, he will never stop training until he gets the prize. Kung sabihin yung crown of na tinatawag na crown of righteousness na siyang reward doon sa faithful worker of God. Kaya nga sabi niya sa Philippians chapter 3, verse 12 and 14, if you have your Bible, pwede niyo pong buksan sa Philippians chapter 3, verse 12, 14. Not that I have already obtained all this or have already been made perfect. Okay? Ganda po nung sinabi niya. Not that I have already obtained. Di ko sinasabi na nakamit ko na ang lahat ng bagay. Or ako'y naging perfecto na. Pero ang sabi niya, but I press on, take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Yan ang sabi niya. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Napakaganda po ng passages na to. In these passages, makita po natin that Paul saw himself as someone who was not yet perfect, someone who still needed to do everything to grow and develop. Ulitin ko po yun. Paul saw himself as someone who was not yet perfect, but someone who still needed to do everything to grow and develop. No? Kaya nga makita po natin, despite of his obviously excellent skill, makita naman po natin, no? Sa panulat pa lang ni Paul, makita natin that he is really very eloquent when it comes to speaking, when it comes doing his ministry. He had this excellent skill. But in spite of that, makikita natin sa buhay ni Paul, he was still willing to keep learning and training. And this is a very good example for every one of us. Now, my question sa atin po ngayon, do we still seek additional learning and training? Do we still seek additional learning and training? Kaya lamang po makakasagot niyan. But alam niyo po, once you begin to feel as if you have arrived doon po sa mga bagay na gusto po ninyo, pero nais ko pong sabihin sa inyo, take heed because this usually leads to self-sufficiency. Once you begin to feel as if you have arrived, take heed because why? This usually leads to self-sufficiency. Ang alam niyo po, the danger of that is that you feel like you no longer need mentors, you don't need coaches, you don't need advisors. No, alam niyo po pag dumating po kayo sa panahon sa estado ng buhay niyo na parang feeling niyo hindi niyo na kailangan na magtuturo sa inyo, hindi niyo na kailangan na magko-coach sa inyo, hindi niyo na kailangan ng mag-a-advise sa inyo. Alam niyo po ba mangyayari sa inyo diyan? You will end up having no one to guide you and correct you. You will end up knowing no one will guide you and correct you. Then what will happen then? Then, of course, there will be no one to show you the areas in your life where you need to change and improve. At yun na nakakatakot po. Pag wala nang nag-guide sa atin, wala nang nagtatama sa atin,
At wala na nagpapakita sa atin na kung saan mga area sa buhay natin na kailangan nating baguhin at i-improve. Alam niyo po, ito po yung nangyari sa buhay ni King Ahab, no? Kung titingnan po natin in Second Chronicles chapter 18, ito po yung nangyari kay King Ahab. Kilala niyo po ba si King Ahab? No? Mamaya basahin niyo po, no? King Ahab was one of the king of Israel, no? And alam niyo po, King Ahab had already been very successful. Alam niyo po sa mga military conquest nung panahon ng mga digmaan, pag-conquer ng land. King Ahab is very successful in that conquest. And in that successfulness that he had, alam niyo po, it leads him to have the feeling of security. Security na kung saan of his ability to lead Israel to another battle. No? Kasi of course, kumpiyansa ka eh. Siyempre, di ba, nanalo ka sa digmaan, kaya mo, napataob mo yung mga ibang bayan. Of course, sa susunod, sisiw na lang yan. So, ganun ang magiging pakiramdam mo. Sasabihin mo, kung ito nga, napagtagumpayan ko, natalo ko yung mga yan, kung yan pa kaya susunod, sisiw na lang yan. But however, in this story, makita po natin, before King Ahab fought the Arameans, no, meron po isang hari. King Jehoshaphat po ang pangalan niya. Ang nagsuggest po kay King Ahab na mag-seek ng counsel from the Lord through prophets. No? Meron pong nagsabi, no? Nakita kasi nagiging ano na siya eh, kumpiyansa masyado eh. Pero nagpadala pa rin ng Panginoon kay King Ahab, pinadala niya si Haring Jehoshaphat sa buhay ni King Ahab at sinabihan siyang mag-seek ng counsel from the Lord through the prophet. Pero ano pong ginawa ni King Ahab? King Ahab, no, of course, sinabihan siya, na-oblige siya, no? He gathered naman. He only gathered the prophets, no? Nag-gather man siya ng prophets, no? Pero ang tanong is, ano ba yung ginawa niya? Nag-gather pa rin siya ng prophets na kung saan yung mga prophets na yon magsasabi lang sa kanya ng gusto niyang marinig. Ibig sabihin, kung propeta ka, magsasabi ka lang sa akin, dapat yung sasabihin mo bilang propeta, yung okay sa akin, yung maganda sa aking pandinig. So, yun po ang nangyari, no? This will happen, they're prophets, no? Yun lang, magaganda ang sinabi. Pero Jehoshaphat insisted to King Ahab na sabi niya, alam mo Ahab, siguraduhin mo na lahat ng propeta na inaas mo na nandito sa Israel ay magiging maayos ang dapat sabihin sa iyo, hindi lang yung gusto mo. Kaya nga in 2 Chronicles chapter 18, verse 7, no? Ito po yung sabi doon, the king of Israel answered Jehoshaphat, there is still one man through whom we can inquire of the Lord. Pero po sabi, but I hate him because he never prophesies anything good about me, but always bad. Kita niyo po yung response ni yeah. He is what? Sino po yon? He is Micaiah, son of Imaiah. The king should not say that, Jehoshaphat replied. In this passage, makita natin that King Ahab intentionally avoided one prophet in the name of Micaiah. Bakit po kaya? Because King Ahab, no? Because Micaiah is the one na kung saan isa sa mga propeta that did not support King Ahab. Now, to make the long story short, makita po natin, as expected, this prophet Micaiah, okay, makita po natin, discouraged King Ahab to go into the battle. Pero ano pong ginawa ni Ahab? Ayaw niya makinig kay Micaiah. Basically, King Ahab did not listen to Micaiah. And what happened in this story? In this story, King Ahab suffered a great defeat. Buti sana kung pagkatalo lang, pero sa pagkatalong yon, marami ang mga namatay. At sa kasamang palad, kasama po si King Ahab na namatay. Tindaan po natin yung lesson, no? Kung magkakatabi nga lang po tayo, pwede nating sabihin, no? O kaya pakichat nyo na lang niya, i-chat nyo dyan. Sabihin po natin, lagi tayong makinig. Sa uulit-ulitin, lagi tayong makinig. Pag may nagsasabi sa atin, lalo na pinagsasabihan tayo ng pastor, pastora man, kapatiran man, basta babala, basta bagay na kung saan, laging makinig. Laging makinig. Hindi lang makinig, kung hindi tanggapin ang sasabihin sa atin. Makinig
at tanggapin ang sasabihin sa atin. We need to watch out for our pride, mga kapatid. Why? Because if we do not address it, ulitin ko po doon, watch out our pride. Because if we do not address it, kung hindi natin ito babantayan, hindi natin i-address sa buhay natin do. What is tragic is that it will not only lead to our own destruction. Chances are, mga kapatid, that we will also destroy the lives of the people closest to us. That is the tragic, mga kapatid. Hindi lang daw po ito will lead to our own destruction, hindi lang sa ating sarili. Sisirain ang pagkatao natin o sisirain tayo. Chances are, sisirain din natin ang mga buhay na kung saan malalapit sa atin dahil sa ating kamalian, dahil sa ating kasalanan, dahil sa ating kayabangan, dahil sa ating pagmamataas. Kaya nga, napakaliwanag na sinabi, di ba? Pride goes before destruction and a haughty spirit or the fall. Now, evaluate our own life, mga kapatid. No? Evaluate our own life. And tingnan natin if tayo ba yung tipo pa ng tao na willing magpaturo, willing magpakorek, willing masabihan ng mga bagay na pangit sa atin, willing magpatama, willing magpasakop, no? Tayo pa ba ito? Willing na magpaturo, willing na mag-train, willing na kung saan ay magpa-under sa mentor, sa coaches, saan? Willing pa po ba tayo? Because pag hindi na, mga kapatid, delikado po tayo. That's why, sabi ko nga po kanina, no, panatiliin na tayo ay laging nakikinig. Amen? So that we will not end up in enemy's trap. So number 2, pitfalls or trap of a leaders is neglect of spiritual discipline. Neglect of spiritual discipline. Pag tayong mga leader po, tayong mga mananampalataya po, ay kinalimutan na itong mga spiritual discipline na dapat pong ginagawa natin bilang mga mananampalataya, mag-ingat po tayo. One day, makita po natin yung sarili natin, pupulutin na lang sa kangkungan. At nawawag naman po tayong dumating ang pamumuhay Kristiyano natin ng ganun po. Here, in verse 25, balikan po natin kanina doon, no? Paul is referring sa athlete to strict training, no? And as an athlete, makita natin that they are becoming strict when it comes to training. That's why makita naman natin that there are no athletes who are successful in their field without hard work, without preparation, and development of self-discipline. Wala pong naging magaling na basketballista na kung saan ay hindi nagpa-practice. No? Hindi nag-iensayo, hindi nagte-training, hindi nagpapalakas ng katawan. Wala pong magiging ganon. Kaya, naku po'y naniniwala na bilang mananampalataya, no, bilang leader, katulad ng athlete, we also need to have discipline. We need to work hard. We need to prepare. We need to be developed, no? Kaya nga mahalaga, mga kapatid, na tayo ay tinatawag na dapat nagkakaroon ng tinatawag na spiritual strict training. Ngayon, Pastor, ano po ba yung mga spiritual strict training na yan? Pag sinabi po bang spiritual discipline, ano po ba yan? Spiritual discipline is a practices that we are doing to nourish our spiritual life. There are two things na very basic na ginagawa po tayong spiritual discipline na napakahalaga, na very basic, pero ito po yung kalimitan o kinalilimutan ng mga mananampalataya. Una, yung pananalangin, yung prayer. Di ba? Kaya nga tingnan niyo po, no? Tingnan niyo po sa mga church, pagdating ng prayer meeting, daan-daan minsan yung miyembro na umaattend pag linggo. Pero pagdating ng prayer meeting, makita niyo po yung nagpe-pray, 3, 4, 5. Nakakalungkot. Pangalawa, devotion. Pagbabasa ng Bible. Reading of the Word. Ilan sa atin dito ang nagbabasa ng Bible? Ibig sabihin basa, hindi lang yung makabasa. Kumbaga, spending time. Dedicating our time. Okay,
Pinagninilay-nilayan yung salita ng Diyos. Ano po ang sabi sa Joshua chapter 1 verse 8? Do not let this book of the law depart from your mouth. Ang sabi po, meditate on it. Meditate on it day and night. No? So that you will be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Dito po meron po tayo no si Dr. Iris no. Nakita niyo po yung kanyang advocacy yung tinatawag is yung maintaining a healthy body, ano? At doon sa healthy body na yun, may tinatawag na discipline, discipline in our diet, no? Ibig sabihin, discipline in our diet, there are certain food na dapat lang ang katawan natin kainin. Yung mga bagay na hindi kailangan ng katawan, hindi dapat kainin, na hindi natin dapat kainin because it will what? It will, kumbaga, yung mga bagay na, kung pagkain na yan, hindi natin dapat kainin yan, magdudulot sa atin yan ng pagkakasakit. Tama po ba, Doktora? Pero kung ang kinakain natin ay mga pagkain na kung saan naaangkop sa dapat nating kainin, of course, tayo po ay magkakaroon ng tinatawag na healthy body. And the same thing, sa buhay Kristiyano po natin. For us to become spiritually healthy, we need to have spiritual discipline or spiritual diet na tinatawag. By which, no, yung very diet po natin, na kinakain po natin dapat araw-araw ay yung tinatawag na salita ng Diyos. The Word of God is the food for our soul. Ano na lang po kaya ang mangyayari sa ating katawang pisikal kung tayo po ay hindi kakain? Ilan po sa inyo, kung hindi po makakain, minsan nga hindi ka lang makakain ng isang meal, ano? Parang latang-lata na ang katawan mo, lalo na kung mabibigat pa yung trabaho. And the same thing with our spiritual life, mga kapatid. Kung ang spiritual na pamumuhay po natin ay hindi natin pakakainin ng salita ng Diyos na sinasabi, yun po ang ating spiritual food. At sabi, pakainin daw po natin to by meditating on it araw at gabi. No, araw at gabi. Ang tanong, nagagawa po ba natin mag-meditate, mag-devotion araw at gabi? At alam niyo po, napakaganda po ng pagkakasabi dito, no? Do not let the book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night. Kapag ginawa po natin yon, and we be careful to do everything na nasusulat, devotion natin, ito po ang susi. Then we will become prosperous and successful. Pakita po natin in this passage, this was very a clear-cut instruction. Clear-cut instruction that God's word should be a daily diet for spiritual leaders. This should be our daily diet, no? We should not just read it, Iba po kasi yung binasa mo lang kaysa sa mineditate mo, sa pinagnilay-nilayan mo. Yung salita ng Diyos, pinag-isip-isipan mo. No, iba yung binasa mo lang, binasa mo lang, hindi yung pinag-isipan mo, na nagtatanong ka, ano kaya ibig sabihin ni Lord, sinasabi niya to? Ano kaya, Lord, sinasabi mo dito sa salita mo? Ano kaya ang nais mo iparating sa akin, Lord, dito sa iyong salita? That is how you do your devotion, no? Alam niyo po, kung sinabi po kasing meditation, ang kaibahan po kasi ng pagbabasa sa meditation, tulad po sinabi ko, meditation involves more than just comprehension. Meditation, okay, involves more than just comprehension, but also reflection. Yung nagre-reflect ka, no? Hindi mo lang siya naiintindihan kung hindi nagre-reflect ka. Lord, ano pa kaya yung sinasabi mo? Lord, paano kaya ito ma-apply sa buhay ko? Lord, ano yung sinasabi mo kaya to? Oh Lord, salamat po, itinama mo ako ng iyong mga salita. That's how you're gonna reflect. And this is how we're gonna examine how the Word of God dapat sa buhay natin. Because if we do this, no, sa buhay natin, I believe the Word of God can transform us and grow our life. Can transform us and grow our life. That's why sinabi po ni James sa New Testament, pinaliwanag niya sa James chapter 1, verse 22 to 25, ang sabi ni James, do not merely listen to the word and so deceive yourself. No? Huwag lang daw tayong makinig sa salita ng Diyos at dayain ang ating sarili, kundi do what it says. Gawin natin. No? Yung sinasabi, hindi lang pakinggan mo kung hindi gawin mo. Dahil kung pakikinggan mo lang yan, di mo gagawin, sabi, you deceive yourself. Dinadaya mo lang ang iyong sarili. Dahil sabi sa verse 23, anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who likes to look at his face in a mirror. And after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like.
So para lang daw po tayong nanalamin, tingnan natin yung sarili, at pagkatapos noon, hindi na natin alam kung ano ang ating itsura. Okay? But verse 25 sabi, but the man who looks intently into the perfect law, which is the word of God, that gives freedom and continue to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, ang sabi po, he will be blessed in what he does. Alam niyo po, nagkaroon po ako ng parang insight dito. No? Hindi po kaya ito ang kadahilanan kung bakit maraming mga tao ay hindi nila tunay na nakakamtan ang tunay na pagpapala ng Diyos. Magtanong-tanong po tayo, mag-isip-isip po tayo. Hindi kaya ako hindi mapagpala ng lubos magaling naman ako, matalino naman ako. Bakit parang gano'n? Parang ako hindi ko maramdaman yung pagpapalang lubos. Alam niyo kapatid, baka ito po yung pagkukulang natin, yung meditation sa Word ni God. Kasi alam niyo po, doon po sa commandment na yon, nakapaloob po yung pangako ng Diyos. Kung ating daw po i-meditate ang word niya day and night, sabi niyo sa Joshua, we will become what? Prosperous and successful. Ngayon, sinabi rin ni James, kung susundin natin, gagawin natin yung ating napakinggan, pagpapalain tayo sa lahat ng ating gawa, sa lahat ng ating gagawin. No? So napakagandang papaalaala po sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, maganda na ating i-treat yung Bible parang isang salamin. Bakit po? Every time po tayong tumitingin sa salamin, okay? Bakit po ba tayo tumitingin sa salamin? Every time po tayong tumitingin sa salamin because we want to see what is wrong with our image. Di ba? Kaya nga tayo tumitingin. Ano ba, maayos ba? Baka hindi pa maayos yung buko, kaya ayusin mo, di ba? O yung damit ko, medyo, mata mo, titingnan mo, may muta pa ata ako, So, di ba? So, pumitingin tayo sa salamin, okay? So that we can see what is wrong with our image. So that in order for us to fix it. And the same thing, if we treat the Bible the same thing, if we look in the mirror, then without intention of piecing ourselves through the Word of God, alam niyo po, it's only a waste of time. And the same true is with the Bible. Kaya, mga kapatid, okay, tandaan po natin to, ang dahilan na ito. The very reason why we meditate is for us to continually improve ourselves and improve our relationship with God. Ulitin ko po yun. The reason why we meditate is for us to continually improve ourselves and our relationship with God. Going back to Joshua, mga kapatid, in 1:8, no? When we spend time with God, in God's Word, it helps us become more successful as leaders. Ulitin ko po yun. Going back to Joshua 1:8, if we spend time with God's Word, it helps us become more successful as leaders and believers in Christ. The danger with many Christian leaders right now and ministers and believers, okay, ito po yung danger. They become so busy with their duties and responsibilities. They become so busy with their duties and responsibilities that they neglect to nurture their relationship with God. At yun po ang nakakalungkot. Again, in the Bible, no, another illustration, Jesus himself shown us, no, through the example of Mary, no, what he prepares to see from us. Ito po yung storya ni Mary at ni Martha, no? As Jesus, Luke chapter 10, verse 38 to 42, as Jesus and the disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparation that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister left me to do the work of myself? Tell her to help me. Verse 41, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. Verse 42, but only one thing is needed. Take note of this. Sabi ni Lord Jesus, but only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Kumusta po tayo, mga kapatid? Are we busy? Are we busy
in our duties and responsibility that we neglect to nurture our relationship with God. Here, makita po natin, this is the time when Jesus visited his close friends, Mary and Martha. And in this context na binasa natin, it's very obvious that Mary became preoccupied with the food preparation in order for Jesus to have a decent meal. Wala namang masama mag-prepare ng pagkain para kay Jesus because he is a special guest. But Mary, on the other hand, makita natin, decided to sit at the feet of Jesus to listen to his word. Mary, on the other hand, decided to sit at the Jesus to listen to his word. Spend her time, quality time. Of course, both of them showed importance to Jesus. Mahalaga na pagsilbihan natin si Jesus. Pamamagitan ng ginawa ni Martha, pinagsilbihan niya si Jesus, paghahanda ng pagkain para si Jesus ay magkaroon ng masarap na kakainin. At ganoon naman, pinili ni Mary naman na umupo, na magkaroon ng panahon para makipagkwentuhan kay Jesus at makinig sa mga salita ni Jesus. Both na ginawa nila are important to Jesus. But among two na ginawa nila, mayroong sinabi si Jesus na mas importante. Sa verse 42, sa paningin ni Jesus, mas importante yung ginawa ni Mary. Sabi niya, Mary has chosen what is better, that it will not be taken away from her. And again, mga kapatid, this should be also our goal as well. To make sure, just like Mary, spend time with Jesus. As believers, it is very crucial, it's very important that each one of us making sure that we are spending enough time communing with our Lord on a daily basis. Okay, daily basis po hindi po yung maisipan lang. Daily, ibig sabihin araw-araw. Because you know what? By doing this, we can continually know the heart of God and live our lives in pursuit of His will alone. And I believe that this is certainly the key to successful leadership. What is the key to successful leadership? Is spending enough time communing with our Lord on our daily basis. Do not just be only a Sunday Christian. No? We should be 24/7 Christian. Kung mayroon tayong pagkukulang dito mga kapatid, it's time for us to take heed of the Word of God and obey His Word. Spend time with Jesus. That is the key to become successful leader and to become successful believer. The third one, in the last pitfall of the leaders, is desires of the body. The desires of the body. In verse 27, doon po sa 1 Corinthians 9 na binasa natin, Paul addressed the need for every leader is to set control over the desires of the body. Kaya nga sabi niya, he said, no. So yung sabi niya, no, I beat my body and make it my slave. So that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Ano ibig sabihin niya rito? Okay, ano ibig sabihin niya dito sa verse na to? Paul was stating, that he considered his own body as an enemy that must be controlled. Okay? Paul is treating his own body as an enemy that must be controlled. Tuturing niya yung flesh niya, kaaway na kailangan matame o makontrol. And also in this passage, makita natin that Paul even went further and said that he would not hesitate to hurt his own body to have the power over it. Anong ibig sabihin nun? What does this mean? Okay, tingnan po natin yung kanyang illustrate sa image ng athlete. Ang athlete po, for him to able to win, may tinatawag na physical training. Sa physical training na yan, makita po natin,
As we continue doing the training, makita natin, ano po nangyayari? We endure a lot of pain. An athlete endure a lot of pain when they does training. Now, tumitigil ba sila when they felt that kind of pain? Hindi po, di ba? Makita natin, they still continue even though they have this pain. Why? Ano po ang pinapakita nila? An athlete can allow the body to dictate the extent of their training sa katawan nila. Sapagkat pag hinayaan nila na yung dikta ng katawan nila ay sundin nila, hindi po sila magtatagumpay. They will never be successful. That's why they keep on training. Nilalabanan nila, no? Alala ko po si Manny Pacquiao, yung boxing, di ba? Training siya. Kita niyo po, yung biyantok, sinusuntok niya yung tiyan niya, pinatitigas niya talaga eh. Masakit yun. Pero kung magpapatalo siya dun sa sakit na yun at di niya lalabanan yun, he will never become a successful boxer. Nakukuha niyo po yung ibig sabihin? In spiritual speaking, no? Ang ibig sabihin lang po nito, we need to also to recognize our sinful nature na nasa katawan natin, na nag-e-express sa katawan natin. Lahat po tayo may sinful nature. Nasa katawan po natin yan. Nag-e-express po yan sa katawan natin. At tandaan po natin, because of this sinful nature, okay, our bodies have some strong desires that will cause us to sin. Kaya nga tayo paminsan-minsan nahuhulog, nalalaglag sa kasalanan dahil nandoon po yung tinatawag na sinful nature at ang katawan natin, yung strong desire na yon, sometimes pag hindi natin napagtagumpayan, nadadala tayo nun. Yun ang mag-uugat sa atin para ngayon ay magkasala. Pero anong paalaala ni Pablo sa Romans chapter 6, verse 12-13 patungkol sa kasalanan? Ang sabi niya, therefore do not let sin reign in your mortal body. Do not na, wag daw po nating hayaan maghari, no? Yung kasalanan sa ating mortal na pangangatawan so that we obey its evil desire. Alam naman natin na evil desire yung katawan, wag nating hayaan na. Ang sabi niya, do not offer the parts of your body to sin as instrument of wickedness, but rather, ito po, offer yourselves to God. Offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer the parts of your body to Him as instrument of righteousness. Kaya mga kapatid, bilang leader, ito po yung dapat na ating mindset. No? Though alam natin na sa ating katawan nagre-reign ang mortal body at gusto nitong gumawa ng evil desire, labanan po natin yon. Tanggalin po natin yon. Sa halip, palitan po natin ito ng kaisipan na kailangan nating ialay itong buhay na katawan natin na ito, na hindi maging instrumento ng kasamaan, kung hindi ialay natin ito, no, para ito'y magdala mula sa kamatayan at sa buhay, at ito'y ihandog natin bilang instrumento ng katuwiran ng Diyos. Sa madaling salita, we should live a life pleasing and holy to God. That's my question. Kumusta po ang ating pamumuhay? Are we living a life holy and pleasing to God? Sa Romans chapter 12, di ba, yung sabi din ng Panginoon, let's offer our body as a living sacrifices, holy and pleasing to God. Kahit pa ang katawan nito, no, nandun yung sinful nature, pero wag nating hayaan ang kasalanan ang maghari sa katawang ito. Sa halip, ialay natin ang buhay na ito para sa katuwiran ng Diyos, sa kabanalan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. That should be the desires of our body, not the other way around. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, there is evil desires in this body. Anong pong sabi doon? It must be controlled. It must be controlled. Satan does not put this evil desire on us. No? Hindi po. Natural po yun. No? They are already there because of our sinful nature. Kaya huwag nyo naman lagi pagbibintangan si Satanas. Pag kayo nahuhulog sa kasalanan, kawawa naman si Satanas, lagi na lang napapagbintangan. Biro lang ako. Minsan po, no? Tayo po ang isa na rin kung bakit po tayo nahuhulog sa pagkakasala. No? They are already there because of our sinful nation. But of course, hindi po natin makakaila that Satan can tempt us. Satan can tempt us and trap us. No? Tinutokso tayo ng kaway, dinalagyan niya tayo ng padibong by giving us appealing to this desire
no? Appealing to the sinful desire. Binibigyan niya tayo ng ano, no? Kaya nga 'di ba nung tinempt ni Satan si Adam and Eve, 'di ba? Binigyan niya ng appealing eh. Ano yung appealing niya? Sinabi ba talaga ng Panginoon na huwag niyong kainin ang bunga na ito? 'Di ba? May nagbigay siya ng appealing. O nga naman oh. Walang sinabi. But here makita natin yung strategy ng kaaway. Again, mga kapatid, importante that we should never try to ignore this truth, no? Na ang kaaway can tempt us and trap us, ano? Kaya wag po nating alisin 'yan. Kaya nga kanina, sabi ko po, no? Kailangan nating bantayan, no? Bantayan ang ating mga desire ng katawan. Bantayan po natin 'yan. Wag po nating hayaan 'yan na maghari sa ating mga buhay. Today, makita po natin, no? Nakakalungkot, there are many great evangelical leaders na kilala natin that fall into sexual immorality. Jimmy Swaggart, isa po sa once great evangelist preacher, no? Talaga namang inahangahan, no? Talagang napakagaling na lingkod ng Diyos. But when he fell into sexual immorality, naglaho lahat. Hindi lang po nakakalungkot, pati po yung ministry na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya ay gumuho din. Ang ibig sabihin lang yan, when we fall into the trap of the enemy, no, not only na tayo bilang tao ma-public humiliated, no, we will also destroy the ministry, the churches, the friendship, and even the families. And worst of all, ito po yung pinaka-worst, we all damage the testimony of the gospel of our Lord Jesus Christ. When we fall, we damage the testimony of the gospel of our Lord Jesus Christ. And if that's the case, mga kapatid, kailangan tayo pong maging maingat. Bantayan po natin ang ating pamumuhay. Bantayan po natin ang ating laman, ang ating mga desire ng katawan. Higit sa lahat, ang ating pamumuhay. Make it sure we live a life that is holy, pleasing unto God. In Colossians chapter 3, verse 5, sabi ni Paul, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. Ilibing mo na, patayin mo na kung saan mga galing sa earthly nature mo. Ano ba yan mga yan? Ano ba yung mga dapat na patayin na sa ating buhay? Yung sa earthly nature or sinful nature na tinatawag. Sabi doon, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Kaya iwasan po natin yan mga kapatid because those things, ang mangyari po sa atin yan, no? Sabi ko nga, hindi lang tayo babagsak. Maraming madadamay na masasaktan na babagsak. Why? Because some of them stumble doon sa nagawa natin. We become stumbling block to them. And please, mga kapatid, we should avoid that. No? We should avoid that. That's why Paul is saying, let's put that to there, therefore whatever belongs to our earthly nature. So again, mga kapatid, do not allow any one of these to control us. No? The point that I'm trying to say here that if Satan doesn't get you with immorality or all those things, he probably try pornography or other possibly kinds of addiction. No? At ano kaya yung isa sa mga addiction? Probably, no? Hindi lang naman yun. Hindi nabanggit dito, pero mayroong isa pa. Yung tinatawag na isang nature ng ating laman, yung tinatawag na love of the money. Love of the money. Or love of money. Diba? Sabi, for the love of money is what? Is the root of all evil. Tandaan natin, ang pera ay hindi masama. Money itself is not bad, but love of money is the root of all evil. That's why believers in Christ, leaders in Christ, okay, for us not to be disqualified from the calling of God, from the ministry na ibinigay sa atin, no? Do not let your lack of integrity fall just because
of handling money or other stuff or other things. Why? Because the point is that Satan will do whatever it takes to destroy us. The point is that Satan will do whatever it takes to destroy us. That's why, mga kapatid, we must be diligent in guarding ourselves. We must be diligent in guarding ourselves. We need to constantly remind ourselves that one careless decision can cause serious damage. One decision lang yan, one careless decision lang yan, kapatid, can cause a lot of damage. But however, mga kapatid, these dangers should never keep us from aspiring to be leaders for God. Oo. Bagamat meron man yung mga bagay na yon, mga kapatid, nawa naman hindi yan ang maging parang source ng ating discouragement para tayo ay hindi na mag-aspire maging lingkod ng Diyos o maglingkod sa Diyos. Bakit po? Because I believe that we are assured, okay? Assured po tayo, mga kapatid, that if we keep ourselves close to God, no? If we keep ourselves close to God, how can we become close to God? Dalawang bagay, spiritual discipline, binanggit ko po kanina, praying, your communion to God, meditating the Word. Very basic yun, mga kapatid. No? Nung maliit pa ako sa Bible school, lagi namin kinakanta yan. Read your Bible and pray every day. Pray every day and you grow, grow, grow. Dalawang bagay po. Pero maraming mananampalataya, yung sa dalawang bagay na yon ay nakakaligtaan. Again, we are assured, mga kapatid, if we have this kind of spiritual discipline, it's given, mga kapatid, we will become closer to God. We will be able to maintain a vibrant relationship with Him. And not only that, with that, sabi niya, we will become prosperous, successful, but not only that, but He will able to protect us from the attack of the enemy. He will protect us from the attack of the enemy. Okay? Two powerful things, mga kapatid. Panatiliin natin sa buhay natin. Prayer, meditation of His Word. Everything na pangako ng Diyos be with us. Then allow me, mga kapatid, to close ito pong teaching ko sa verse na ito. In Psalms 91:10-12, these verses is the promise of His protection for us. Psalm 91, verse 10 and 12. Then no harm will befall you, no disaster will come near your tent. For He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against the stone. Again, mga kapatid, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. At ang dalangin ko po, tayo po ay napagpala ng salita ng Panginoong Jesucristo. Amen po, and God bless. Thank you po, Pastor. Maraming salamat po. Kung pwede lamang po, Pastor, mag-share. Sige po, sure. Sige po, Cora. Yeah, feel free. Napakaganda po, Pastor. Napakaganda. And talagang, kumbaga po ay, ano po siguro, ako talaga tinatamaan kasi mga nangyari po sa akin, Pastor, Praise God. pitfalls as a leader. And alam niyo naman po, maraming kumbaga tayong yung mga kapatiran na sa ministry po na pinamamahalaan po, and this is Amen. Opo. even worldwide po. And ako po talaga recently, itong bago mag-Holy Week, kaya kinailangan ko po talaga mag-retreat and fasting. Kasi ramdam ko na po eh. Mabigat, Amen. Yeah. ramdam ko po yung conviction ng Holy Spirit. Alam ko po na nagigrieve ko siya kasi although nagpapakamarta ako, kasi nga po busy sa ministry, dami po namin ginagawa, Marta, Yeah, Marta, Marta. Mata. Pero at the same time, sa kakamarta minsan, yun nga po, nakakaligtaan yung katulad na nabanggit nyo, minsan yung deep devotion po, yung deep devotion that somehow then will lead you to not be aware doon sa mga, yung paano nga ba tayo nagiging ambassador ng Panginoon, no? Doon sa mga Amen. tao na, yung mga tao po na sabihin nating wala sa position ng power. For example po, sabi ko sa sarili ko, isa sa mga realizations na talaga sa akin, in-impart ng Holy Spirit was, okay, very respectful ka. Kunyari, kay Pastor Joel. Respectful ka kay Pastora Norma. Pero kung tratuhin mo si Ronaldin, yung aking, yung staff ko,
Bakit ko siya ginaganon? So parang, am I really being an effective ambassador of Christ? Porque ba nasa position of power ako, tas gaganunin ko siya? Doon po pinarealize sa akin ng Panginoon na you are doing to Christ what you are doing to this person. Hindi lamang Amen, mga amen. Yeah, people in authority yung rerespetuhin mo at magiging mabait ka. Hindi lamang porke kasi, o kunyari ganyan, o mabait ako kay ganito, ganyan. yeah, Pero yeah. paano Opo. naman yung mga, ano po, yun nga Yeah, po, yung mga, kumbaga, wala naman sa position of power, tapos yes. minsan pa tayo pa yung boss. So talaga pong napaano po ko. And the first thing that I did after coming out of that fasting and prayer retreat, nagpatawag po ako ng meeting talaga pong buong pagpapakumbaba. Even yung ano Praise po God. namin, staff po Hallelujah. namin sa clinic, talaga pong pastor, talagang umiyak po talaga ako sa harap Praise nila. God. Thank you, Humingi ng Lord. tawad kasi po, ano po, ramdam ko po, sabi ko, grabe, pag tinanong tong tao na to, ako ba, representative ba ako ni Christ sa buhay nila? Sabihin nila for sure, hindi. Kung ganyan ang Kristo, ayaw naming sumunod kay Kristo. Totoo po yun, Pastor. This real life story Yeah. po. Ang dami ko Amen, pong amen. kinaharap ng mga tao na Amen. talagang mahagulgul po talaga ako. Na ito po yung mga tao na very, ano, kumbaga, so, kung tutignan natin yung positioning po, ano, Opo, opo. Yeah. baga ay ako yung boss nila, ganyan. Hindi Yes, lang po opo. isa, dalawat tao kinausap po, apat po. Talagang humingi po talaga ako ng tao. Tsaka talagang naiyak po talaga ako. Kasi nga, ramdam na ramdam ko na parang, oh my Lord, ginawa ko to sa'yo. Through this brother, sister of mine, na inalipusta ko, ginawa ko to sa'yo, Yeah. Panginoon. Amen, amen. Kaya po talagang sabi ko, yung mga ano pa dun, unbeliever pa po yung iba. Unbeliever, sabi ko, grabe naman, ano na kaya ang sasabihin nila about Christ? Ako ba yung representative ni Christ na nakita Yeah. nila? Kahiya-hiya po talaga. Kahiya-hiya. Sabi nga po sa akin ni Tita Met, kaya nga po napaka-thankful ko sa mga mentors ko po. Tita May at kayo po, Pastor, sila, Pastora Norma. Alam niyo sila, Tita May, they're Amen. very, very gentle sa kanilang pag-rebuke sa akin. Sabi niya, sa akin lagi, sabi niya, huwag natin malulus yung soul. Sabi niya, Yeah. pamangkin, abutin natin. Huwag natin malus yung soul na tayo maging stumbling block. Kasi Opo. nasa salita po yan ng Panginoon eh. Yes, We opo. Yeah. cannot be the stumbling The stumbling blocks, block. mga Yes. kapatid. Amen. Yung ating mga representation, ambassador po tayo ni Christ. Hindi po Amen. tayo Amen. ang dahilan kung bakit ang isang tao ay bigla na lang, number one, hindi na maniniwala. Yes. Mawawalan Opo. ng loob po. Ano? Kasi Yeah. sabihin, kung yan nga, ganyan eh. Ako pa po, front-facing ako. Alam niyo, Yeah. 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 nagla-live pa ako. Alam niyo Opo. po yun, Opo. yung public Yeah. profile pa ako. Tapos, Yeah. Yeah. ganun ko tinatrato yung ano ko dun. Para pong hindi, ano, parang ano siya, parang life of lie. Parang Life. ganun po, Yes. no? Opo. It's a life of lie pa rin. Yeah. Although, sabihin natin 80-90% of the time, mabait ako sa mga tao. Pero parang may ano pa rin eh. It's a lie. It's a lie pa Life. rin. Kaya nga isa po Amen. yan sa Amen. mga na-deliver din po ako. Kasi yung spirit of Praise lying God. po talaga sa akin malakas kasi talagang isa po talaga yan sa mga oppression sa akin eh. Spirit of Mm. lying. Talaga pong ano po yan, struggle ko po talaga yan. And the lying in me comes from that pretending. Kasi ang tagal ko pong ginawa yan, mga kapatid, 44 years ba naman? Wow. Pretentious ka eh. 44 years na isang So, kaharap mo isang tao, ganyan ka, tapos ito. so syempre parang embedded po yun sa akin. Minsan-minsan Yeah. nagsa-surface. Pero yun nga Opo. po talaga ang pinaano sa akin. Kaya nga po napakalaga yung sinabi ni Pastor Joel na talagang devotion. Kasi doon tayo kinakausap ng Panginoon, doon sa mga deep devotion natin. Okay. That's when He shows His face to us and maririnig natin yung boses niya na parang yung mga convictions po, ano, and yun nga Amen. po, Amen napakaganda ng po. revelation niya po sa akin ng Holy Week. Kaya talaga pong Amen. yeah, Praise I look God. forward. Kaya pag nawawala ako mga kapatid, yun po yung ginagawa ko talaga. Praise God. Nag-meditate, nag-ano. Amen. Ang Panginoon, grabe po, Pastor, pag mag-meditate ka, talagang pagbukas mo, yun talaga. Amen. Yun Yes. talaga Yes. yung i-reveal niya Yes, sa'yo. sir. Na parang, Masakit kaya po eh, po, no? Pagbukas mo, so, masakit ka agad ng bukas eh. yes po talaga, Pastor. Yan, natatawa ako si Pastor Norma, sabi niya, The Great Pretender. Actually, yan po ang tawag sa akin ng asawa ko, Great Pretender. Kasi alam naman po niya kung gaano ako mapagkunwari. Pero ngayon po, sa tulong ng Banal na Espiritu, talagang all glory to God po, kasi hindi ko kayang gawin sa sarili ko. All glory to God Amen. po. Talaga Amen. Praise pong Jesus. inaano niya Hallelujah. po ako. Salamat talaga po talaga sa Panginoon, kasi siya po yung nag-ano sa akin na, okay, come forward, be truthful. Aminin mo lang, Yes. Yes. nagkamali Yeah. ka Yeah. eh. You Yeah. don't have to pretend na ano ka na, porque public personality ka dyan, di ka na, Yeah. hindi. Nagkakamali ka eh.
So, sorry, Amen. sorry. Amen. Sorry, Amen. tapos Lord, ayoko na po. Ayoko na mag-pretend. Yeah. Ayoko na kay Pastora Normal ako mabait, kay Pastor Joel lang. Tapos si Ronaldin ginagawa. Hindi po. Hindi po ba, Pastor? Parang double Amen. face. Yeah. It's Yeah. a life of lie. It's a life of Yeah. lie. We cannot just be good dun sa may mga posisyon, sa mga tao na alam natin kailangan tayo maging ano. O ayan, si Lester, tanungin natin, boy, mabait ako sa iyo, ano mo? Hindi, joke. Mabait naman po ako Ano kay po, Manay? Lester. Ano, boy? Aminin mo, andyan ang pinsan ko. Ano, boy? Kumusta, boy? Boy, day ka ano ha? Day mag-utik. Joke lang, joke lang. Liz, ano, hindi, kilala Oh, naman ako kilala ako ni Liz tsaka ni Boy. Nakita po nila yung dating ako. Nakita po nila opo. yan. Napakasama po niya noon. Joke lang. Totoo naman, Boy. Boy, totoo naman. No, no, no. Alam na, they know that. Di ba, Liz? Joke lang Liz, po yun. ano mo nga, Liz, share No, mo lang, Liz, yung the apprehension old mo. Dr. Iris. Oh. Ay, madam. Opo, yung apprehension po ni Liz, isi-share niya yung dumating siya dito sa Canada. Takot na takot siya. Dali na, Liz, i-share mo lang Ay, sa kanila po, yung kasi takot po, mo nung... nung dumating po ako dito, sabi ko, nag-hesitate po ako kasi si Doc po yung susundo sa akin. Kasi sabi ko, hala po, bakit po si Doc? Sabi ko, ganyan. Kasi kakilala ko sa kanya. Tapos yung nakita ko po siya, grabe, ibang-iba na po siya. Praise As in, God. nasak Hallelujah. po talaga ako. Parang naging komportable po ako agad. Nawala po Praise yung God. ano ko na ganun po. Amen. Jesus yun, Liz. Hindi Sipon naman lang ako po. yun. Totoo po talaga yun. O, ikaw na. Praise God. Si Lester din po, ang ganda ng testimony niyan po. Yung sa kanyang sarili. Ano, Praise Liz? God. Testimony mo rin, Liz, si Boy. Ano, Liz? Ay, ganun eh. Bigla ko na Kailan in on the po? spot. Sige po, para lang, Liz, ma-share lang sa iba. Ay, naka. Biglang on the spot po talaga. Ano po, kasi po ito si Les po. Iba po talaga yung ano niya before. Sabi ko nga po kay Doc, ang tagal ko po tong pinag-pray po talaga. Sabi ko, mga almost 11 years ko na siya pinag-pray. Wala po nangyari. Wala epekto. Tapos, pagpunta ko po dito, kinento ko po kay Doc. Tapos, sabi po ni Doc, sige, ipag-pray natin si Les. Tapos yun po, hanggang sa dumating po siya dito. Actually po nung nasa Albay pa siya, nag-ano na po talaga siya, nag-church na din po. Tapos nung pagpunta niya po dito, nabago po talaga siya. Amen. Praise Praise God. God po. Super bait na po, tingnan niyo po. Praise the Nabago po Lord. talaga siya kaya po, glory to Yeah. God po talaga. And Amen. thank you po Yeah. sa lahat na tumulong po. Si Doc and then po, Tita Mayet. Sa pag-pray Amen. po. Bless. Thank you po. Amen. Praise God. Yeah. Ayun, bait ka na. So yun, no? So mahalaga po yun, no? Yung sharing ni Doktora, yun, mahalaga din po yun na we learn to acknowledge, no? Yung mga kahinaan po sa buhay natin. If you will see, no? Si David, no, nung siya yung nagkasala kay Bathsheba, no? He came to a point that he was so really, talagang pinagsisihan niya po labis yung kasalanan na nagawa niya. No? At doon nga po makita natin, nagpatira pa siya, nagputuod siya, inamin niya lahat ng ginawa niya, nagpakatotoo siya sa Panginoon, humingi siya ng tawad. And after that, makita po natin, no, when we really, be humble, at the feet of Jesus, be humble in the sight of God, and be true doon sa ating tinatawag na paghingi ng kapatawaran sa mga kasalanan na nagawa natin. God will able to restore us. Because God is the God of second chance. No? Kaya bumagsak man tayo, aminin natin, magpatuwid tayo, no? At higit sa lahat, baguhin na natin yung buhay natin. Huwag na nating, kumbaga, asamin pa na mangyari uli yun. Kung titingnan niyo po yung buhay ni David, that's only once na nangyari sa kanya na nahulog siya sa babae. That hindi na po nangyari yun sa tanang buhay. And this is what God wants for us. Na kung tayo man ay mahulog, tayo man ay bumagsak, tayo ay matuto doon sa ating pagkabagsak at di na maulit muli sa ating buhay. Amen? So again, mga kapatid, magandang gabi po. Siguro it's time for us to close in prayer. Lumalalim na po yung gabi, lalo po sa mga taga-Saskatoon. It's been, I think, 10 p.m. na po sa kanila. Sige po, let's close in prayer. Heavenly Father, we are so thankful and grateful for your word that you have shared to us, Panginoon.
Katulad, Panginoon, ng salita na sinabi sa James na hindi lang mang ito, Panginoon, na pakinggan namin, pumasok sa kabilang tenga at lumabas, kung hindi, Panginoon, ng salita mo, ay tumimo, magrema sa aming mga puso, at higit sa lahat, may apply sa aming buhay. Nang sa ganon, Lord, we became, Lord, a representation of you, as ambassador of you, that our life, Lord, will be a living testimony to others, of God. Father, we thank you for tonight. We thank you for your guidance. We thank you for the work of the Holy Spirit, Lord, that you bestowed upon us all, O God. Father God, we bring back to you the glory, the praise, and honor that you deserve. And this is our prayer, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Shalom po mga kapatid, and a blessed evening Ay, to Pastor, everyone. picture po, Pastor. Ay, sige Picture po. po, mabilis lamang po. Mabilis lang, picture. At ganda po itong ano si Boy. Okay.